Okay. Ang mensahe natin ay sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Ito lang ho, iikot-ikot lang yung mensahe natin dyan. Himay-himayin natin to para matutunan natin. Okay, basahin ko lang po. Ito ang mensahe. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Okay, dalawang uri ng tao ang pag-uusapan natin. Dalawang uri ng babae. Which is, hindi lang ho ito para sa babae ang mensaheng ito, kundi para to sa dalawang uri din ng Kristiyano na pwedeng nandito ngayon sa simbahan, na sana ho, kung ikaw ang makita mo ngayon, ikaw si Marta, may mga bagay kang babaguhin. Kung ikaw naman si Maria, makikita mo ngayon ako si Maria, kailangan ipagpatuloy mo yung bagay na yun. Okay? Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. Okay. So pumasok na. Ito, tinanggap sa tahanan ni Marta. Malugod. Unang ugali na mayroon si Marta, which is maganda, malugod. Masaya siyang tinanggap si Jesus Christ. Sino ba naman si Jesus Christ? Best friend ni Lazaro. Si Marta at si Maria, alam na natin ang kwento, ay may kaibigan, si Jesus. At ang kanilang kapatid na lalaki ay best friend ni Jesus. Sorry, walang ganung word sa Bible na best friend, pero talagang iniyakan ni Jesus kasi namatay. So ang conclusion natin doon, talagang mahal ni Lord Jesus Christ si Lazarus. Okay? Okay. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? May tono? Nakita ni Marta si Jesus Christ, pasok po kayo Lord. Ando si Maria naman, umupo sa harapan ni Jesus Christ, na nagkukwento si Jesus Christ, umupo na lang siya. Si Marta, na malugod na tumanggap sa Panginoon, pangalawang magandang ugali ni Marta, maasikaso. Sino ang gano'n pag may bisita? Napaka-asikaso. Okay? Kaya lang, ang problema sa kanya, nakita niya agad si Maria. Sabihan niya po ninyo siyang tulungan naman ako. Basahin ko na lang, mamaya, maubos natin ito. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. The title of this message, Choose Jesus. Yan ang mensahe natin. Piliin mo si Jesus. Amen ba? Ngayong araw na ito ba ay meron kayong labanan na nangyari? Tanong, kailan mo pinili ang Panginoon? Praise the Lord, salamat sa buhay Nanay Rose. Isa mong pagpapasya yung pumunta ka sa simbahan at piliin mo si Jesus. Amen o? Naalala niyo po ba kung kailan niyo pinili ang Panginoon bilang Panginoon ng iyong buhay? Kailan mo pinili? Dumating ka na ba sa puntong kailangan mong pumili sa pagitan ng Panginoon at sa mga bagay sa sanlibutan ito? Dumating ka na ba sa point na pinapipili ka? Ang huling sa tanong, sino o ano ang mas pinili mo? Alam niyo ba pag Sunday, napakaraming labanan dyan? Dahil Sunday lang pwede kang pumunta kung saan-saan. Dahil walang pasok ang Sunday. Pero ang tanong, nakikipagbuno ka ba kada araw ng Sunday sa panahon na ganito ang nangyayari? May labanan na nangyayari. Salamat sa Panginoon, pinili niyo si Jesus ngayong araw na to. Amen o? Sabi dito ho, choose Jesus. Diinan natin ang mensaheng ito. Kasi babalikan natin yung istorya at malalaman nyo kung gaano kahalaga ang pagpili sa Panginoon. Okay? Tanong, why choose Jesus? Why choose Jesus? May tatlong dahilan kung bakit kailangan piliin mo si Jesus Christ. Number one, because Jesus is the great teacher. Balikan na natin yung mensahe. Eto na ho. Hihimay-himay na natin para maunawaan natin yung kwentuhan ni Maria, ni Marta at ni Jesus Christ. Number one, kailangan mong piliin si Jesus at siya dapat ang pinipili mo dahil siya ho ang dakilang guro. Pag sinabing dakilang guro, malalaman niyo mamaya bakit siya tinawag na great teacher, kasi hindi lang siya nangangaral, hindi lang siya nagtuturo, siya ho ang gumagawa ng kanyang tinuturo. Kaya ho, ang declare sa kanya, siya yung great teacher. Hindi ho pwede namin yun si pastor, o yung mga ibang mga preacher, hindi pwede sabihin kami ang great teacher, hindi ho si Jesus lang yan. Dahil siya ho ang naglalagay o nagtuturo at nagsiset ng example sa kanyang tinuturo. Okay, balikan natin. Luke chapter 10 verse 39, and she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet and listened to His teaching. Okay, so dito kita-kita natin na si Maria ay nakaupo kay Jesus Christ sa sabay paanan ni Jesus Christ
Dahil nandun si Jesus Christ para magturo. At ang sabi ko sa inyo kanina, paglabag yun sa kultura dahil hindi nakikinig ng turo ang mga babae dahil lalaki lang at the time ang binibigyan ng karapatan para makinig sa turo. Pero si Maria talagang kahit mali ito, kahit hindi ito katanggap-tanggap sa kultura natin, gagawin ko to. Kasi minsan lang dumalaw si Jesus. Alam niyo po bang ang Marta, Maria at saka si Lazaro ay mababasa niyo lang sa dalawang aklat? Sa John at saka sa Luke. The resto, di niyo na sila mababasa. Kaya napaka-significance ng mga librong ito dahil dito lang mababasa ang mga taong ito. Okay? Tuloy natin. John chapter 11 verse 28, when she had said this, she went and called her sister Mary, saying in private, the teacher is here and is calling for you. Okay. Naalala niyo yung chapter 11 na Diyan namatay si Lazaro. Dumating si Jesus at sabi ng Panginoon, nasa si Maria. Sabi ni Marta, pinuntahan yung kanyang kapatid, binulungan, Marta, nandiyan yung guro. Paano niya nakilalang guro si Jesus Christ? Balikan natin yung Luke. Nakita niyo yung sequence? Alam ni Marta na si Jesus ang guro dahil si Maria ay nakinig sa turo ni Jesus. Now, Maria, hinahanap ka ng guro natin. Nandiyan siya. Okay, yun ang unang bunga dyan bago ho nangyari yung mga pagpapagaling at milagro. Nag-usap muna sila dyan. Okay. Sa John chapter 13 verse 13, you call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. Sabi ng Panginoon sa mga disciple, tinatawag niya akong Panginoon at guro, ako nga. Sabi ng Panginoon, hindi siya nagsabi na hindi siya ang guro. Hindi siya yung Panginoon. Sabi ng Panginoon sa mga disipulo, ako yung tinatawag niyong Panginoon at guro, at ako ngayon. Ito ho kung bakit siya naging great teacher. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet. Kanino ho nakatalaga yung paghugas ng paa? Sa pinaka-alipin ng bahay. Pero si Jesus Christ na pinakamataas, pinaka-pinuno, siya ang naghugas ng paa ng mga disipulo. What does it mean? Nagpakababa si Jesus. Ang great teacher, nagpapakita ng modelo. Kaya siya naging great teacher. Bakit po? Yung tinuturo niya, ina-apply niya. Okay, sabi ng Panginoon, sabi niyo, ako na tinatawag niyong guro at Panginoon ay naghugas ng iyong mga paa, you also ought to wash one another's feet. Kailangan gawin niyo rin to sa isa't isa. Kasi bakit ang sabi ng Panginoon? For I have given you an example. Kaya siya naging great teacher dahil yung ginagawa ng Panginoon, siya mismo ang unang, ay yung sinuturo niya, siya muna ang unang nagsasagawa. Mga kapatid, napakagandang modelo ng ating Panginoon. Kung magtuturo man ang Panginoon sa atin, sinisigurado ng Panginoon na siya muna ang magsasagawa nito. Kaya nga yung sabi ng Panginoon, gawin ninyo ang kalooban ng Ama. Bakit siya napakatibay magturo ng Panginoon na gawin ang kalooban ng Ama? Kasi ginawa niya. Amen po ba? Ginawa ng Panginoon. That you also should do just as I have done to you. Okay, sabi ng Panginoon, katulad ng ginawa ko sa inyo, kailangan gawin nyo rin to sa iba. Amen o? Ako na tinatawag yung Panginoon at guro, naghugas ng iyong mga paa. Kasi at that time, alam niyo sa totoo lang, ang mga disipulo, naglalaban sila kung sino sa kanila ang pinakadakila. Remember, 12 po ito. Sabihin ko po sa inyo, si Jesus Christ at that time, dahil siya leader, ang hinahandle niya pong mga leader, mga disipulo, hindi basta-basta. Mga matitigas din ang ulo. Mga nag-uumusan sa pwesto, dapat ako ang kasunod ng leader. Pinahiya ng Panginoon yung mga disipulo kasi at that time, nagpapataasan sila. For I have given you an example, si Jesus Christ ang great teacher. Yan ang una natin yung sagot kung bakit kailangan piliin mo si Jesus dahil si Jesus ang mabuting guro. Siya ho ang dakilang guro. Okay. Sabi dito ho, Jesus is the great and ultimate rabbi. Alam niyo sa Bible, pag binasa niyo, tinatawag din si Jesus Christ na rabbi. Sa Tagalog, rabbi. Pero sa English, rabbi. Ano ibig sabihin ng rabbi? A rabbi is a spiritual leader or religious teacher in Judaism. Pag isa kang Hudyo at tinawag kang rabbi, it means ikaw ay teachers of the law. Kaya yung kabisa ang mga Torah, ibig sabihin, kabisa niya yung 10 utos ng Diyos. Paano mo nangyayari yun? The title rabbi is bestowed upon an individual who has undergone ordination by another rabbi. Pangalawa, 3 lang naman to. Okay, anong una? Bakit kailangan natin piliin ng Panginoon? Anong una? Dahil siya po ang dakilang guro. Pangalawa, why choose Jesus?
Number 2, because Jesus knows everything. Okay, balikan natin yung reflection natin kanina. Si Jesus ay omniscient God. Alam niya lahat ng bagay. Ngayon, ang ating passage ay yung kay Martha at kay Maria. Balikan natin. But Martha was distracted with much serving. Yung sobra kang nag-aasikaso sa bisita mo, nagiging aligaga ka, parang ang dating sa sarili mo, parang kang nayayamot. And sabi dito, and she went up to him and said, Lord, do you not care? Parang ang sinasabi ni Martha dito, Panginoon, di mo ba alam? Ganun sa Tagalog. That my sister has left me to serve alone. Tell her, then to help me. Sabi ni Martha kay Jesus Christ, na para bang si Jesus Christ walang alam, Panginoon, hindi mo ba nakikita na ako lang mag-isa nag-asikaso sa'yo? Alam mo kung bakit siya nag-aligaga? Kasi marami silang papakainin, siya papakainin. Hindi lang naman si Jesus ang sabi mga manlalakbay. Kasama niya kaya ang 12. Possible. Gaano mag-serve ng 12 katao? 13. Kasama pa kayo. 15 na tao. Marami-rami ho ito. At ang problema ni Martha, sabi niya, Panginoon, ako na lang ang nag-aasikaso talaga. Ewan ko talaga dyan sa kapatid ko na yan. Kung sa boses lang natin, ganun na ganun. Kasi nasabi ni Martha, Panginoon talaga. Paupo mo lang yung kapatid ko dyan sa harapan mo. Tapos ako dito, pagod na. Mamaya, papagalitan to ni Jesus. Nakita nyo, may sinabi yung ganun. Pero sabi ng Panginoon, but the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Pinagalitan ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Panginoon ang lahat. Sabi ng Panginoon, Martha, Martha, abala ka sa napakaraming mga bagay. Pinagalitan. Akala ni Martha, hindi alam ni Jesus Christ ang mga ginagawa niya. At ang alam lang ni Jesus Christ si Maria, sabi ng Panginoon, balik ka. Tinawag nga siya. Alam niyo ba yung salitang pagdalawang ulit na binanggit? Napaka-significant yan. Sino dito mga nanay na pag tumawag ng 2 beses may significance yun? Ibig sabihin, may something na sinasabi dito ang Panginoon kay Martha. Umayos ka. Di ba? O mga nanay, pag sinabi mo, Mark, una, pag dalawa na yun, iba na yun. May espada ng nasa likod. Tama? Yung mga magulang, alam nila yung word na dalawa. Si Jesus Christ, dinalawa niya para idiin niya kay Martha, Martha, mali ka. Sinasabi mo, hindi ko alam, alam ko. Pero umayos ka. yun ang nangyayari dito. Sabi ng Panginoon, abala ka sa napakaraming mga bagay. Ayun na. So, yan ang conclusion natin dyan. Kaya yan ang naging number 2. Jesus knows everything. Alam ng Panginoon lahat. Okay, sabi dito, alam at basa ni Lord, hindi lang ang ating mga kinikilos, kundi pati laman ang ating puso at isip. Kanino, sa reflection natin sa John, sabi ng Panginoon, nanampalataya sa kanyang mga tao, pero hindi pinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang sarili sa kanila, dahil alam ng Panginoon na hindi totoo yung pananampalataya nila. Alam at basa ni Lord, hindi lamang ang ating mga kinikilos, kundi pati laman ng ating puso at isip, katulad ng sinabi niya kay Martha. Okay, tuloy na natin. Last point na tayo. Okay, tandaan muna. Tandaan, kapag wala sa Panginoon ang ating focus, katulad ni Martha, wala kay Jesus Christ sa kanyang focus, saan siya nakafocus? Doon sa pagsiserve. Kung ano bang ginagayat niya doon, kung ano yung doon ang focus niya. At abala tayo sa mga bagay na hindi naman yun ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, lagi tayong, ano kaya? Sa tingin nyo, lagi tayong mainit ang ulo. May amen ba dyan? Walang amen. Si Martha, galit na siya, mainit ang ulo niya, kasi hindi siya nakapokus kay Jesus Christ, nakapokus siya doon sa mga bagay na ginagawa niya. Ang init ang ulo ni Martha. Pangalawa, wala sa hulog. Isipin mo, hindi naisip ni Martha na bisita si Jesus Christ. Bakit niya inutusan? Sino dito may ganun bisita, may dumating sa bahay niya bisita? Ay, ikaw na magsaing. Ikaw naman ang bisita eh. Tapos, hugasan mo na rin ng mga pinggan. Si Jesus Christ, inutusan niya. Sabi niya kay Jesus Christ, Panginoon, hindi mo ba alam na pagod na ako? Pakisabi nga niya kay Maria, inutusan niya na si Jesus. Nawala siya sa hulog, nawala siya sa bisyo, si Jesus ang kausap nila. Sino si Jesus? Great Rabbi. Si Jesus ay hindi lang siya basta pinuno, hindi lang siya basta guro, Panginoon, anak siya ng Diyos. Nawala sa hulog si Martha. Kung ituring niya si Jesus Christ, normal na lang na tao. At diniscribe pa nga niya si Jesus Christ. Ang akala ni Martha, hindi alam ni Jesus Christ na
kung ano yung mga ginagawa niya. Di ba? Si Martha nawala talaga sa hulog sa totoo lang. Nagalit sa, naging mainit ang ulo niya, wala siya sa hulog. Ito ang panglas na nangyayari kapag hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Last, balisa, nawala sa kanya yung kapayapaan. Balisa, walang kapayapaan. Kapatid, pag wala sa wisyo, pag wala sa alignment yung ginagawa mo sa kalooban ng Diyos, magiging balisa at mawawala ang kapayapaan mo dyan. Ma-out of focus ka. Tandaan nyo ho, ang isang tao ho na nakafocus sa ginagawa niya, kahit may mga distractions sa likod, wala hong makakapigil sa ginagawa niya kasi nakafocus siya. Amen ho ba? Ang simbahan natin, nakafocus tayo ho saan? Kay Jesus. At hindi tayo nakafocus sa mga distraction. Amen ho ba? Kaya ang sentro ng simbahan si Jesus, para doon lagi tayo titingin. Pag may mga issue, balik ka kay Jesus. Kasi pag tinutukan mo ang issue, mapupostpone. Maaari ka manghina, maaari kang hindi na manghina, maaari ka pang mawala. Focus ka kay Jesus Christ. Ituturo sa iyo ng Panginoon yung salitang magpatuloy at tapusin mo yung iyong lakbayin. Ano ba talaga ang main purpose natin? Bakit tayo nagsisimba? Isa lang mo, ang main purpose natin, maging Christ-likeness. Maging kawangis tayo ni Jesus. Na maging kagaya ko si Lord Jesus Christ, si Lord, ano ang ugali ng Panginoon? Kaya niya magparaya. Last, dito na tayo magtatapos. Okay? Lucas chapter 10 verse 40 to 41, si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo ang pinababayaan ako ng kapatid ko kung maghanda na nag-iisa? Yan ang bintang ni Martha. Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka, tabalang-abala sa maraming bagay. Yun yung conclusion natin kanina. Why choose Jesus? Last, ito na tayo magtatapos. Excited na rin ako. Mainit na talaga. Okay? Last, sa tingin nyo ano kaya last? Ano number 1? Kailangan piliin mo si Jesus dahil si Jesus ang dakilang guro. Pangalawa, kailangan piliin mo si Jesus dahil si Jesus ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Pangatlo mo, eto. Why choose Jesus? Because Jesus is the one thing necessary. Si Jesus ang talagang pinakakailangan. Okay? Namali si Martha, akala niya yung maglingkod, yung mag-prepare ng mga pagkain, yun ang pinakamahalaga. Pero sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 10 verse 42, but one thing is necessary. Si Jesus ang nagsasalita. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Sabi ng Panginoon kay Martha, alam mo Martha, pinili ni Maria ang mas kailangan. Okay, tagalogin natin. Ngunit isa lamang ang kailangan. Okay, yun yung sinasabing necessary. Yung importante. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So pinatunayan dito ng Panginoon, nasabi ng Panginoon kay Martha, Martha, yung mga pinagagawa mo, wala naman nag-utos sa iyo mag-prepare. Amen po ba? Nalimutan ni Martha, mangumusta. Nalimutan ni Martha na pagpasok ni Jesus, ang kailangan mo nang gawin, sharing. Yun ang pinaka-the best na ginawa ni ang sabi dito, yung one thing necessary dito, ay yung umupo si Maria sa paanan ni Jesus. Yun yung pinakamahalagang bagay, at yung necessary na bagay na yun ay si Jesus. Okay? Mark chapter 20 verse 10 to, Marcos chapter 10, 20 to 21, the rich young ruler. Alam nyo na, nabasa nyo na ito, ano? Sa Bible, may isang binatang napakayaman, hindi lang siya mayaman, napakayaman. It means nasa kanya na yung lahat. Sabi niya, Panginoon, paano ako magkakamit ng buhay na walang hanggan? Yan ang tanong niya. Okay, yung pinag-aralan natin si Jesus. Sabi ng Panginoon, gawin mo yung 10 utos. Sabi ng rich young ruler, Panginoon, nagawa ko na yan lahat. Medyo mayabang din yung binatang mayaman. Isipin mong sinabi niya, kahit sa isang tao na nagsabi, nagawa niya daw yung 10 utos. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan. Yung 10 utos. Sabi ng Panginoon, grabe maangas. Okay, tuloy natin. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. May something lacking. May something na kulang. Sabi na paano may kulang? Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Sabi ng Panginoon, si Jesus Christ yung necessary. Si Jesus Christ yung essential na kailangan wag mawala sa buhay natin. Sabi ng Panginoong Hesus, ang kulang sa iyo para magkaroon ka ng yaman sa langit ay yung yaman mo, ipamigay mo. Wala ka kasi, nagkulang ka kasi
sa pagiging generous. Okay, pero ang dinina ng Panginoon sa dulo, ang kulang sa iyo ay ako. Si Jesus Christ ang kulang sa buhay ng lalaki. Ang sabi ng Panginoon sa lalaking mayaman, gusto mo magkaroon ng ako? Ipagbili mo lahat yan, katulad ng ginawa ng mga disipulo, iniwan nila lahat ng bagay, at sumunod sila sa Panginoon. Mga kapatid, ano ang meron ka ngayon? Kung si Jesus ang meron ka ngayon, daig mo pa ang pinakamayamang binatang ito. Kasi meron kang Jesus na makagagawa ng lahat. Amen. Meron ka ng lahat. Ang sabi ng Panginoon sa binatang napakayaman, na meron na ng lahat, sabi ng Panginoon may kulang sa iyo. Sino? Si Jesus. Pero ikaw na merong Jesus, ang sabi mo, ang dami kong kulang. Baliktad. Kasi financially, akala natin yan na magpupuno sa atin. Tanungin niyo yung mayayaman, na punong-puno ng pera, punong-puno ng yaman. Ang tanong, nasa-satisfied? Wala silang satisfaction, pero ikaw na may Jesus, may peace. May kakaiba kang kapayapaan kasi bakit si Jesus Christ ang totoo makapagpupuno sa ating buhay. Amen? Na yun ang wala doon sa napakayamang lalaki. Sabi ng Panginoon, mabubuo ka lang, mapupunuan ka lang yan ang pagkukulang mo once na tinanggap mo ako at iniwan mo ang mga bagay na yan. Hindi niya nagawa. Umalis ng laylay ang balikat ng binatang mayaman dahil yung pinagagawa ni Jesus, hindi niya kayang gawin dahil sa napakayaman. Ano ang sabi ng kasunod na verse? Talagang napakahirap pagharian ng Diyos ang mga mayayaman. Sino nagsabi? Si Jesus. Okay ho? Kaya pag yumaman kayo, challenge lang. Pag yumaman kayo, huwag niyo kalimutan yung binatang mayaman. Tama? Na ang dapat pinakayaman talaga nating mga Kristiyano ay walang iba kundi si Jesus. Yan ang isang bagay na huwag niyong iwawala sa inyong buhay. Because Jesus is the one thing necessary. Na kay Jesus na ang lahat. Bibigyan ko kayo ng 8 bagay na kay Jesus Christ na ang lahat. Unang bagay, Gawa chapter 4 verse 12, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si Jesus lamang. Kaya Jesus mo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos para maligtas ang tao. Si Jesus lamang. May di ba, una, may 7 pa. Okay, ito yung 7. Ayan yung 7. Ito ho, itong mensahe na ito, sa midweek ho, ay i-unbox natin si Jesus. Alam niyo po bang kulang ang pagkakilala natin sa Panginoon? Kaya ang midweek natin, ang series natin ho, Unboxing Jesus Christ, at aalamin natin yung iba pa hong katangian, kakayanan, at titulo ni Jesus na kailangan nating malaman. Number 1, sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 15 verse 1 to 5, I am the true vine. Si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Amen po ba? At tayo daw po ang mga sanga. Good news, kung si Jesus Christ ang iyong puno at ikaw ang kanyang sanga, mamumunga ka ng sagana. Pag hindi si Jesus Christ ang iyong puno, puputulin at susunugin. Maraming salamat sa Panginoon at kumunay ka sa kay Jesus. Hindi sa church, hindi sa pastor, kundi kay Jesus. Okay? I am the true vine, declare. Sabi ni Jesus Christ, yung word na I am, alam niyo, sa ibang salin niyan, yung salitang I am, ibig sabihin niyan ay God. Okay, pangalawa, I am the bread of life. Si Jesus daw po ang tinapay ng buhay. Kaya pala sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4, sabi niya kay Satanas, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang mga tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At sino yung salita ng Diyos? Si Jesus. Kain din tayo ng mga salita ng Diyos. Nagbabasa ng Bible? Oh, amen no? May mga panahon sa buhay natin na hindi lang pala minsan bubusog sa iyo yung mga tinapay na literal, basa din ng Bible, nakakabusog din to. Sabi nga ni Ate May, sa bungad kanina, ilang taong ka na o ilang beses ka na hindi nakapagsimba, kailangan mo to. Spiritually, kailangan natin kumain ng spiritual na mga pagkain. Jesus is the bread of life. Pangatlo, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus din ang buhay. Ba't ka matiwalay kay Lord? Nasa kanya na nga lahat. Sabi dito, I am the light of the world. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Kaya kapag nasa ilaw ka, ayaw mo na sa dilim. Tama? Kaya mo pag ang mga totoong Kristiyano hindi na yung gumagawa ng mga bagay dapat sa dilim. It means mga kasalanan hindi hayag. Okay? Yan ang kailangan lagi natin iluhod sa Panginoon kung may mga bagay pa tayo hindi na pagtatagumpayan. I am the resurrection and the life. Si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Then last, ay dalawa pa, I am the good shepherd. Si Jesus ang mabuting pastor. Ano ba ang definition ng mabuting pastor? Si Yahweh sa Old Testament,
Awit chapter 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kung si Lord ang gagawin ng pastol ng iyong buhay, kapatid, hindi ka magkukulang. Pastor, sa anong larangan? Name it. Pangalanan mo yung mga bagay na hindi mo gusto magkulang. Then ang Diyos ang magpo-provide dahil siya naman ang tunay na provider. Okay? I am the good shepherd, John chapter 10, verse 11 to 14. Last, I am the gate. Ang ibang salin po niyan, I am the door. So si Jesus ang daanan, papunta sa Ama. Okay. Yan mo, balikan ko lang ha, si Jesus, nasa kanya na lahat. Okay, dalawang slide na lang. Paalala, hindi madali ang pumili, lalo na kung ang mga pagpipilian ay magkakasing halaga. Hindi madali. Tama? Paano kung dumating sa time na anak at asawa mo, nandun pareho sila 50-50. At pinapipili ka ng doktor, kung sino ang pipiliin mo mabuhay, pareho mo mahalaga yun. Mahirap yun. Tama? Mahirap yun. Hindi madali ang pumili, lalo na kung ang mga pagpipilian ay magkakasing halaga. Subalit kung kasama ang Panginoon sa mga pagpipilian, lagi mo siyang unahing piliin sapagkat siya ay higit sa lahat. Amen. Huwag niyo ikumpara si Lord sa iba. Pastor, pipiliin ko ba si Lord o kayong asawa ko? Sino ba ang... Huwag natin i-compare ang asawa natin sa Diyos. Huwag natin i-compare ang Diyos sa trabaho. Lagi siyang ahead. Amen. Amen. Laging ahead ang Diyos. Subalit kung kasama ang Panginoon sa mga pagpipilian, lagi mo siyang unahing piliin sapagkat siya ang higit sa lahat. Hamon. Ano na matatapos na? Piliin natin ang Panginoon. Yan ang hamon natin. Piliin natin si Lord. Okay? Lagi tayong maglaan ng oras para makinig sa kanyang mga turo. Lord, pinipili kita, pinibigyan kita ng time, at magagawa mo lamang yun mga kapatid sa pamagitan ng pagsisimba at pagbabasa ng Biblia. Piliin mo si Lord. Maglaan ka ng oras para kay Lord. Lagi tayo maglaan ng oras para makinig sa kanyang mga turo at magbasa ng Biblia. Pakinggan natin mabuti ang kanyang mga paalala. Katulad ni Jesus Christ kay Martha, pinaalalahanan ng Panginoon si Martha, Martha, piliin mo yung mas mahalagang bagay kaysa sa ginagawa mo. Last, ituloy lagi natin siya bilang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo na dapat huwag mawala sa ating buhay. Si Jesus ang pinakamahalagang bagay na mayroon sa iyo na huwag mong wawalain. Amen po ba? Huwag mong pawawalain ng Panginoon. Then yan mo ang challenge sa atin, choose Jesus.